tubig namin dito pag naglaba, naligo, minsan dito kasi naliligo, doon pupunta sa ilalim. Ngayon nangangamoy na po, nagpipitak-pitak na eh, nangangamoy pitak na siya. Kaya ang ginagawa ko, nilagyan ko na lang siya ng kanal, kaunti lang, yung kaunting kanal lang, pero wag lang siya magdirektang pumasok dito kasi dito po maamoy na po eh, maabot na doon sa loob yung amoy. Kaya nilagyan ko ng kaunting kanal para yan siya dyan. Maliban na lang kung mulakas ang ulan talaga, mapasok talagang tubig dyan. Tapos dito nilagyan ko na rin para doon na lang siya pupunta, gilid na yun. Dito di rin makalabas yan dyan kagad-agad kasi hindi naman pinapalabas dyan ng tubig kung tutuusin. Kaya nga nilagyan nila ng ano yun eh, ng parang pilapil. Pero pag talagang malakas ang ulan, mag-overflow siya doon. Pero ang siguro pinakamainam nito, pag nasemento yan dyan, tapos lagyan ng tubo nga papunta dito, doon, dito siya ilalaglag. Eh mataas ito, kailangan ito siya parang ibabaon yung tubo dito sa ilalim para dito natin pababagsakin yung tubig mula doon. So ang kailangan lang talaga dito malalim, kasi kukunin ang pantay doon eh. Yung naisipan namin, sisimentohin ko na lang doon mga ka-journey para magkaroon ng daanan ng tubig patungo dito. Kasi dito siya na-stuck eh. Na-stuck siya rito eh. Na-stuck siya dyan. Ayan nilagyan ko ng kaunting kanal kasi pag umulan, dumidiretso doon eh. Para kahit paano dito siya dadaloy, doon siya pupunta. Ganoon lang muna. Pero wala namang problema po talaga kung tutuusin kasi ang tubig dito madali talaga siyang bumaba kasi gawa ng napakalambot ang lupa rito eh. Sandali nga lang palahin eh, walang bato. Ang ganda nga niyang palahin, sandali lang palahin. Kaya lang dyan nga napupunta yung tubig. Naglalaban sa Ate Mings dun. Ano lang muna ngayon mga ka-journey, pahinga lang muna kami ni Ate Mings. Bukas na siguro ako pupunta ng Kabanatuan. Muna, pahinga muna kami ni Ate Mings dito. Nawala na yung itim-itim ng tubig dito mga ka-journey kasi yung halos sunod-sunod na yung ulan. Ang ganda na ng tubig Yan. Yan, pagkailangan nila dyan sa palayan, magpapasip-sip lang sila dyan eh. Yan. Ayun, may mga host doon na nakaabang yun yung mga ginagawa ni Kuya Mando, yung host doon na malaki nakaabang doon sa irrigation. Yan ng tubig dito, tumitining na, ang ganda na. Dami pa naman tilapia dyan mga ka-journey. Sarap magtambay dito eh. Sabi ko na eh, ang sarap magtambay talaga dito eh. Ito talaga yung tambayan ko pag tuwing umaga, kahit sa hapon. Dito ako nagtatambay madalas kasi napakahangin at patatanaw mo dito yung paligid, daming mga tanim yan, maaaliw ka na lang dito rin eh. Yan ang sarap sa pakiramdam pagka nandito ka sa ganitong lugar mga ka-journey. Yan nature na nature eh. Ang sarap di ba? Ito kasi ilalim ng puno ng mangga. Tapos mayroon akong may mga malunggay diyan, yung kay Kuya Mandong mga tanim. Yan, nagmalunggay kami ngayon, nagluto ng sardinas, tapos malunggay. Sarap lang sa pakiramdam walang stress pagka ganito yung lugar. Malayo sa ingay ng tulad ng syudad. Sa Ate Mings dami kalabahin dami kalabahin. Kunti lang daw labahin ni Mama. Ito yung puno ng mahogany ito mga ka-journey. Mahogany. Tapos yung isa na ito kuan yan, ang tawag niya ito, yung puno ng
rambutan yan, puno ng rambutan yan. Ito naman, kung ano naman ito, yung suha ata ito eh. Laki ng puno ng suha oh. Yan. Dito lang ako magtatambay-tambay, lang ginagawa eh. Paw. Bukas pupunta na kami sa kuan ni Ate Mengs, sa tawag nito sa Kabanatuan mga ka-journey. Lalakad na kami Ate Mengs, pero mamayang alas 3 pagka sundo namin kay Kia mga ka-journey ay kukuha kami ng barangay ID no. Sined na namin ng ID rito eh sa barangay. Tapos siguro maaring na rin indigency siguro, kung ano bang kailangan din dito, kasi dito na kami magpapagamot sa sa Kabanatuan, kung sakasakali man mga journey na kailangan akong i-chemo talaga. Pero magdedepende pa yan sa resulta ng CT scan. Sana maawa ang Panginoong Diyos na clear na po no? Wala na akong problema para hindi na ako magpapakimo. May awa ang Ama para na rin maibsan na rin yung aking mga alalahanin no? Yun kasi talagang pangunahing inaalala ko yung ka-journey, yung aking karamdaman. Minsan nanlulumo ako, pero di man maiwasan kasi tao lang tayo eh. Pero nilalakasan ko lang ng loob ko talaga. Kaya nga idinadaan ko na lang sa mga pag nandito ako, sarap mamayang hapon, sarap nga magala-gala mamayang hapon dyan sa mga bukirin. Parang nililibang ko lang yung sarili ko. Kasi ang hirap eh pagka ma-stress ka, lakas pala makapanghina ng kanyan, yung immune system, yung ma-stress ka. Kaya nilalabanan ko, dinaan ko na lang sa nililibang ko lang sarili ko. Hindi ako mapapansin niya nga po nung nandun ako sa kay Jamela, may video key pala sa doon, saktong sakto rin nandun mga bata, nakiki-jamming na rin ako, nakikikanta na rin ako no? Para para relax lang at maibsan-ibsan man lang yung ating mga intindihin, para mawala yung stress. Ano po? So yun, kain muna kami at mamayang hapon punta kami sa school, sundo kay Kia, and then kukuha na kami ng ID. Yun. So yun po mga ka-journey. Pasyal ulit tayo dito sa Bukid. Yung hose, ang lalaki na mga hose dito, nakapaikot dun. Pang sip-sip ng tubig yan pagka mayroon silang kailangan. Uy, mukhang binamuhan na dito kasi mukhang malinis na yung daanan yung mga nakaraan mga ka-journey dito tawag na ito, mayabong yung dyan, matalahib yun, hindi na yun madami ng tubig yun ang dami ng tubig, sagana sa tubig na. Ito yung inaano ng mga magbubukid, pagka matubig na yung lugar yan, sagana sila sa tubig, di wala nang hirap-hirap. Yun ang importante kasi dito yung tubig Kumustahin natin tong lugar na to. Andyan yung kalabaw ni macho, lawak, sobrang madamo na. Nagawa na nga doon naararo na yung iba, malinis na. Dito na lang banda mga ka-journey yun nga hindi ko naaabangan mga ka-journey, yung pagsasabog nila ng palay kasi ang sister dito sa pagtatanim mga ka-journey ay sabog, yung hagis ba yung pinhi, hindi katulad sa iba na yung tinatanim yung nagpapatubo muna. Ngayon iba ang system nila dito, para daw yung less din sa gastusin, kasi mahal din pala ang magpapatanim. Kapag tao mismo ang magtatanim, mahal pala yun, malaki daw bayad.
Yung ginagawa nilang karamihan dito, sabog style. Ihahagis yung binhi. Mas madali pati siyang trabahuin mga ka-journey. Mas madali siyang trabahuin. Yan po yung kalabaw. Sumisilong sila dito. Dito si Macho naggatas. Yung ginagatasan niya dito tuwing umaga. Yung magliliwanag, dito na yan siya. Yun. Ito, may malunggay din dito ay. Wala nang bunga yata yung mangga. Dito bilib ako sa lugar na to. Kasi talaga may tubig siya mga ka-journey. Oh, see? Oh. Kahit nung kasagsagan ng napakainit na panahon, may tubig. Saan ka pa? Oh. Kung sakasakaling magkaubusan tubig doon, walang tubig doon, dito, pwede ka mag-igib dito. Medyo malayo-layo nga lang, pero yung tubig talaga yan eh. Oh. Samantala yung doon sa may balong naman, kaya lang hindi pa talaga totally nila nakuha yung eksaktong ba. Nabisi na kasi sila si Jerry, si Kuya Mando, busy na rin, wala na, hindi na nasikaso, pero gagawin daw yun. Tutuloy lang naman yun, susundahin lang uli yun eh. Nalaglagan ulit ang tubo, tapos para maalis yung mga putik-putik sa loob, para makuha yung eksaktong talaga ng tubig. Kasi may tubig nung nakaraan, mahina, hindi natumbok talaga yung may mabuhangin ba na maganda talaga yung daloy ng balong. Wala pa, hindi pa masyadong naano, pero may tubig na. Ewan ko kailan nila masimulan uli yan, kasi busy na ngayon eh. Puro na ngayon, saka na ngayon talaga mga ka-journey. Ito na yung hinihintay kasi nila na magsasaka sila eh, na may mga ulan-ulan na. Ito waiting na to. Sa sunod to, baka ito na naman tatrabaho ni Kuya Mando. Si siya rin daw ang yatang magta-tractor dyan. Ang lawak pa yan. Doon pa lang simulan eh, bandang dulo eh. Yung paikot na yan dyan. Nung mga nakaraan nung nag-vlog kami ni Kuya Mando, yung doon sa kabila, yung may tower na yun, doon sa kabila na yun. Diyan kami nag-araro nung mga nakaraan. Nung mga nakaraang vlog natin. Tapos yung dyan, hindi na ako nakasama dyan. Yan, ayaw ko kung si Kuya Mando ba dyan nakano, pero alam ko sila pa din eh. Kahit dito, dyan naararo na rin dito eh. Yan, nasisimulan na rin yan dyan eh. Pero hindi pa lahat, yung doon pa lang banda. Yan. Sarap magtambay dito mga ka-journey. Maaliw ka na lang. Sarap ng hangin kasi. Yung mga alagang kalabaw, pahinga sila. Sarap ng pahinga nila kasi malilim dito mga ka-journey. Tsaka may may pitak na. Basa na yung yan ang paborito ng kalabaw eh. Pag basa yung gamay mga ganyan, kasi diyan sila diyan sila lumulubog sa malamig. Iba ang pakiramdam ko dito pag dito ka sa lugar na ganito mga ka-journey. Peaceful ang isip mo, bagaman naroon katotohanan na marami tayong mga iniintinding problema, pero pag mapunta ka sa mga ganitong lugar, tahimik talaga, as in walang ingay, kasi malayo sa, bagaman andyan din yung highway, matatanaw nga lang dito, pero presko lang ang iyong isip, presko lang ang isip natin, hindi masyadong pressure pag nakapunta ka sa ganitong lugar. Maganda simon ng hangin, sobrang maamoy mo yung mga damo-damo ganyan, tapos yung kampay ng mga dahon ng mga tulad ng ganyan, kasarap lang sa pakiramdam ba, nakakaalis ng problema. Pansamantalang nakakaalis ng problema mga ka-journey. Ko lang din kasi maalala ko rin yung aming lugar noon doon sa Mindanao, kaya lang sobrang layo kasi ayaw naman din natin tumira doon. Kung ako nga lang masusunod mas gustuin kong tumira doon sa mismong lupain namin, kasi lupa talaga namin yun, lawak na lupa din namin doon mga ka-journey, pero hindi ganito patag, yun, medyo may siya ba, may mga bundok-bundok ng bahagya, ang ganun.
Yung mga ganun. Hindi siya patag lahat. Dito kasi sa parting etong lugar na ito, no, sa magsimula yan dyan sa may parting Valenzuela hanggang dito na yan malawak na kapatagan mga ka-journey. Sa amin iba, may mga bundok-bundok siyang, hindi naman sobrang taas pero hindi ganito. Dito kasi kapatagan, sa amin iba. Pero yun, lupa talaga namin yun mga ka-journey. Puno naman yun siya sa mga tanim na nyog, ang mga laman kasi nung dati kasi nung nagsisimula pa lang kami nagtatanim ng nyog, nung nakakopra na rin ako doon nung bago ako pumunta dito sa Manila, noon binata pa ako. Nakakopra naman ako noon, naka-harvest ako ng 800 pieces. Yung kasi simula talaga niyang pamunga. Ang mga laman noon nung medyo maliit-liit pa yung mga nyugan, ang mga laman talaga doon, kape, kakao, abaka, tas yung iba-iba mga prutas, no, yung makikita natin sa pangkarniwang, makikita natin yung mga langka, ganyan, tapos lansones, mangustin, meron kaming puno ng mangustin doon. Ang wala sa amin doon sa mismong lupa namin, sa mismong lupa namin, yung rambutan, wala kami nung tanim ng ganun. Sa ibang mga kuan meron sila, pero sa amin wala kami doon. Ang mangustin meron kami doon, may tanim kami doon. Ewan ko lang sa ngayon mga ka-journey, hindi na rin ako nakapunta mismo sa bukirin namin kasi nung nakauwi ako ng 2024 ay wala hindi naman ako nakapunta doon mismo sa mismong lupa namin kasi mula doon sa barangay na tinuluyan namin, napakalayo pa po yun mga ka-journey. Nilalakad lang po yun, halos halos 6 kilometers lakarin mo lang kasi dadaan ka ng mga sapa, ilog, ganun po yun ganun kalayo yung ano namin, lupain. Pero lawak nun yung lupa namin doon, yung sa lolo namin, yung tasya tatay namin, ang lawak yun mga ka-journey, punong-puno sa mga niyog yun. Sa ngayon sobrang punong-puno na siya sa niyog. Ano na nga siyang tingnan, kung titingnan mo parang gubat na kasi gawa ng puro niyog na ang laman. Kuan yun, ka hektarya, bali 26 hektar yun, lawak nun mga ka-journey. Yun ang gusto kong tirhan na lugar doon mismo sa amin, kaya lang kasi ayaw naman ni Ate Mengs at tumira doon dahil sobrang layo na raw sa pamilya niya. Tsaka dito na raw yung mga bata, dito na raw nasanay lumaki sa metro kasi pag nandun daw talaga kami titira, siyempre parang ang layo na sa kabihasnan, yun ang sabi niya. Bagaman malayo talaga kasi sobrang layo sa syudad po yun kasi mula sa Butuan City patungo dun sa aming barangay ay sobrang layo pa po. Pero doon sa barangay madaming tao po. Pero doon sa aming bukirin may mga tao din naman na doon, may mga kabahayan naman din, pero talagang bukid po talaga. Nandoon ka talaga sa gitna ng kagubatan kung tawagin nga, kasi punong-puno na rin sa mga pananim kasi doon sa amin, yung tulad ng kahoy na ginagawang papel, ginagawang plywood, yung plakata, yan ang uso sa amin doon plakata, Gemilina, pero di na ngayon talaga, di na masyadong uso ngayon ang Gemilina sa amin plakata talaga. Kaya pag makarating ka doon sa lugar namin, akala mo talaga kagubatan kasi po yung mga tanim na mga kahoy na siyempre lalaki na. Nung pagpunta namin ng 2024, yung halos buong lugar namin doon ganun ang mga pananim kasi yun ang pangunahing pananim sa amin po kahoy. Kaya nga pinakasentro sa Butuan City plywood kasi nandyan yun ang pinakamaraming taniman ng mga kahoy. Yun ang pinapangunahing hanap buhay kasi sa mga tao ngayon doon, mga pagtatanim ng kahoy. Kaya ang pagka tungtong ka doon sa mismong lugarin namin, ang makikita mo doon puros plakata, kaya pag dumaan ka sa ilalim akala mo talaga kagubatan pero ano na yon, mga sadyang tanim na yon na kahoy. Yun ang marami sa amin doon ngayon, yun ang pinaka the best na hanap buhay namin doon. Matagal ka lang ang pera pero parang hindi mo man lang mamalayan mga ka-journey. Yan nga sabi ng uncle ko noong bumakasyon ako doon, sabi niya kung dito ka lang sana masipag ka pa naman pagdating sa bukid. Yan sabi niya sa akin, masipag ka pa naman kung yung pagpunta mo sa Manila at nag-stay ka dyan ng ilang taon, sobrang tagal mo dyan, kung dito mo na lang sana inilaan yun sa lupa nyo,
nagtanim ka ng kahoy, malamang malamang ngayon mapera ka na, sobrang mapira ka na. Ganda ng bahay mo siguro dito kasi karamihan po yung mga tao doon na ganoon ang mga tanim. Kahit papaano talaga nung dumating ang panahon nga nakaani na sila, nakaharvest na sa mga kahoy nila, talagang biglang asenso. Kasi sa una talaga andun katotohanan, naghihirap talaga sila dahil ang pagtatanim noon hindi biro, at saka yung pag-aalaga noon hindi biro. Pero nakalipas ng ilang mga taon, ayun, sagana ang kapalit mga ka-journey. Biglang yaman sila. Napakamahal ang kahoy po eh. Presyo ng kahoy sa amin, yung mga ganong kahoy na plakata, sobrang mahal. Kaya yung mga nandoon, hayahay, biglang naghayahay sila pagdating ng panahon. Yun nga lang, sa umpisa talagang akala mo eh, isang kahig isang tuka lang kung titingnan mo yung tao, pero hindi ganun ang kalagayan nila doon. Kahit ganun man yun, nakakain pa rin naman yung probinsya style, mga gulay-gulay, normal naman yun eh. Minsan kakain ng mga kamuti, saging, hindi man maiwasan yun eh. Pero meron ding bigas. Pero dumating ang panahon nung kasagsagan ng pagpunta ko, sus, grabe yung mga tao doon. Ang gaganda ng mga bahay mga ka-journey, kasi nakabenta na ng mga tinanim nilang kahoy. Parang parang nag-invest ka lang. Hindi mo lang mamalayan na pagdating ng panahon, ayun, biglang gumandang buhay kabuhayan mo kasi naipon lang yung pera dun eh. Napakamahal lang isang pirasong kahoy ng bulpit kasi pag bumili dun eh. Hayain na. Yan sabi ng uncle ko, kung dito ka lang, ganda na buhay mo ngayon. Sana wala na sana maging problema. Tay! dito lang vlog lang ako dito. Sa'yo ba itong kalabore na? Kay Macho? Wala nga si Macho eh. So yun mga ka-journey, yun, sabi ng uncle ko, kung dito ka lang sana, baka siguro di ka pa nagkasakit ng ganun. Kasi siyempre ang kinakain namin doon talaga kadalasan gulay-gulay lang, walang halong kimikal. Sa madalas kasi talaga ang kinakain namin doon ganun lang eh. Hindi ba yung puro yung may mantika mga ka-journey. Sabi ko sa uncle ko, oo nga eh. Napasubo na rin ako sa syudad, sabi ko. Tsaka si Ate Mings ayaw nga umuwi. Matagal na mga ka-journey. Isa pa lang anak ko. Noong kasagsagan din talaga na hirap ako maka-apply sa trabaho kasi may mga pagkakataon ganoon na hirap ka maka-apply kasi nung araw kasi 6 months lang eh. After 6 months wala ka na naman trabaho kasi finish contract ka na naman. Kaya nag-declare ako sa sarili ko, sabi ko uwi na lang ako ng probinsya. Kinumbinsi ko yan si Ate Mings, kaya lang ayaw talaga niyang umuwi. Sabi niya ayaw ko talaga kasi wala akong wala akong makamag-anak dun. Malayo ako sa pamilya daw niya kasi mga pamilya niya nandito sa Las Piñas kasi pure Tagalog kasi tatay niya ni Ate Mings. Kumbaga siya, lumaking syudad talaga si Ate Mings. Walang kaibig-ibig na tumira ng probinsya. Di sabi ko, wala tayong magagawa nito kung ayaw mong umuwi talaga. Yun, napipilitan nga kaming tumira ng syudad hanggang sa lumipas ng taon, hanggang sa naging ganito na dumating pa yung punto na nagkaroon ba ng yung matinding pagsubok din sa hamon ng buhay nung during pandemic time, na ultimo bahay namin nasalya namin mga ka-journey dahil sa tindi ng kumbaga need talaga ng yung financial talaga namin problem. Yun yung pangunahin dun eh, dahil nangawalan nga kami ng mga trabaho. Ilang taon po yung pandemic na yun mga ka-journey. Ang pagbagsak lahat ng ekonomiya, lahat ng mga pabrika nagsasara, daming nawalan ng trabaho. Ang iba nga nun umuwi ng probinsya eh. Si Ate Mings nun, kinumbinsi ko ulit siya nun nga uwi na lang kami ng probinsya. Ayaw pa din niya. Kaya wala talagang dito hanggang sa ganito na nga ang sitwasyon, napadpad sa bandang huli, sa madaling salita, probinsya rin pala ang kababagsakan. Pero sa bagay, hindi ganoon to kalayo. Kung ikumpara kung doon ako sa Mindanao, ay talaga napakalayo dito sa kamag-anakan ni Ate Mings, sobrang layo. Pero dito naman, bagaman probinsya ito, pero madali siyang madali ka makapunta sa Metro Manila. Kasi sa probinsya, kung sa Mindanao kasi pag
biyahe ka patungo dito, 3 araw po 3 days, tapos malaki pa ang pamasahe. Kaya yun nga, napunta man kami dito, mas ginusto pa rin ni Ate Mings. Kasi wala talagang ano yan wala talaga ano yan sa Ate Mings na tumira na mga ganito, pero napilitan na rin yan dahil wala na kaming bahay. Napilitan siyang tumira ng ganito, probinsya. Pero sabi nga naman niya, mas malapit-lapit lang sa Metro Manila. Kung ikumpara daw sa Mindanao, ayaw talaga niya sa Mindanao, mga ka-journey. Ilang beses ko na kinumbinsi yan, ayaw talaga. Di man pwedeng ako lang din uuwi doon. Ako lang mag-isa doon. Hindi naman maganda yun. Di sabi ko, sama-sama tayo. Bahala na kung anong magiging takbo ng buhay natin dito sa Metro. Dahil sabi ko nga noon pa, pagod na ako maninirahan sa Metro. Noong araw pa, pagod na ako tumira sa Metro. Pero wala akong magagawa dahil ayaw ni Ate Mings Kaya yun tuloy, hanggang sa dumating na lang nagganito, nagkasakit tayo dito sa Metro. Mas lalong wala na, pilay na ang aking kabuhayan, mga ka-journey. Pilay na ang aking kabuhayan nang dahil sa sakit ko. Kasi ang totoo, hindi kami maghirap ng ganito. Sa totoo lang, hindi talaga kami maghirap ng ganito. Kung hindi lang ako nagkasakit, mga ka-journey, kayang-kaya ko pang magtrabaho kung tutuusin. Nang dahil lang sa sakit ko, wala na ano yung aking hanap buhay, napilay ang aking hanap buhay. Hanggang pangarap na lang ako sarap magmaniho uli ng truck kasi diyan naman ako kabisado diyan ko naman, yan naman ang pinaka ano ko pero hanggang pangarap na lang hindi ko na magagawa gustuhin ko man hindi ka naman tanggapin, ala rin. Tapos yun na nga, nung pagka na sobrang ka sa pagod, nilitaw yung kung ano-anong sakit mo. Nakakalungkot mga ka-journey nga dumating sa tagpo na ganito na nagkaroon ako ng sakit. Nalungkot talaga ako, talagang lugmok ako sa yung kabuhayan ko, bagsak talaga. Kaya dito na nga lang talaga ako umaasa sa pagbablog, dito na lang kasi ito na lang naman talaga na pinakamagaan sa akin trabaho wala naman pong iba maliban na lang kung makahanap pa ng iba pang paraan na yun nga, yung pagtitinda-tinda. Pero kinakabisado ko pa dito mga ka-journey, nangangapa pa talaga kami dito. Sobrang nangangapa pa kami. Hindi pa namin alam kung paanong paanong diskartihan dito ba. Nangangapa pa kami. Titinda kasi sa magilid-gilid, di pa natin alam kung tayo ba ipayagan, yung mga ganun. Kasi hindi mo nga alam pa rito anong mga sistema rito kumbaga pakikiramdaman mo pa. Kasi ilang buwan pa lang naman kami, magdadalawang buwan pa lang naman kami rito Kaya kinakapa pa namin, hindi pa namin alam kung paano. Isang buwan lang mahigit kami rito Kaya sobrang nahihirapan din kami mga ka-journey, sobrang nahihirapan talaga kami. Ganoon naman kasi rin talaga pag napunta ka sa isang lugar na hindi mo pa kabisado, mangangapa ka talaga, hindi mo pa gamay. Tsaka pangalawa, ang pangunahin na hanap buhay dito puro pagsasaka. Hindi na ako ubra sa ganun po kung pwede lang pwede naman akong paki-extra dito kung ano sana po pwede. Pero di na kaya ng katawan ko po sa isip, hanggang sa isip na lang nakaya ko yan. Pero kung trabahoin mo sa mano sa katawan mo, wala na, di na obra mga ka-journey. Kaya dito na lang ako nabubuhay sa ganito, sa pagbablog. Nagpasalamat na nga lang din ako ng marami talaga. Kaya hindi ako magsasawang magpapasalamat sa inyo sa mga lalong-lalo na sa mga talagang diehard nga nanonood sa atin na hindi talaga bumibitaw, at saka sa mga nag-sponsor sa atin na nandoon ang katotohanan na nahabag din sila sa naging sitwasyon ko. Totoo yun, na ano ko naman yun na-appreciate ko lahat po yun mga ka-journey, yung inyong mga pagkakawang gawa sa akin nakapag-abot kayo ng panggastos ninyo ayun, katulad niya, may mga lakad kami pamasahe para, tapos sa pagkain na rin namin, and then yung iba sa mga ibang gastusin nag-abot kayo sa mga ganung bagay. Ibig sabihin for daily needs namin nakapag-abot kayo. Salamat talaga sa inyo, salamat po talaga sa inyo. Talagang yun,
Diyos na nga bahala sa inyo po sa ganung pagkakawang gawa nyo rin sa amin. Bagaman sabi nga ni Ate Meng, nakakahiya na nga kung totoosin, nakakahiya na. Pero sa sitwasyon ko, sabi ni Ate Mengs, wala natin dapat ikahiya. Kasi andun naman talagang katotohanan na wala ka ng trabaho wala ka na dapat ikahiya. Basta tao sa puso naman ang kanilang pagkaloob sa atin, wala tayong dapat ikahiya sa kanila. Pasasalamatan natin sila, at higit sa lahat pasalamat sa Panginoong Diyos kasi ginamit silang kasangkapan po sila ang ginamit talagang kasangkapan. 100% po yun. Sumasampalataya talaga ko doon na kayo ang ginamit ng Panginoong Diyos na kasangkapan na para din kami matuwangan sa sitwasyon namin ito. Sa totoo lang, nahiya ako sa inyo. Nahiya talaga ako sa inyo. Sa mga nagpaabot, yung mga tumulong sa amin, tulad ni Ate Tita Charmin, tumulong sa amin dyan, nagpursige na para kami ay mapabahayan. Parang nakakahiya man, nakakahiya nga parang nahulog sa mga ka-journey, parang nahulog sa parang nawalan ka ng silbi sa buhay. Na ano ako ba, sabi ko parang naman ako nito, parang wala na akong silbi sa buhay, parang wala na ba akong kakayahan. Minsan tinatanong ko sa sarili ko wala na bang kakayahan. Yun nga lang, hanggang doon na nga lang talaga. Kasi kung pilitin mo sa sarili mo maghanap buhay at di na kaya, kung magka-problema lang din sa katawan mo, useless lang din. Nagtatrabaho ka tapos ang pera mo mapupunta lang din sa pagpapagamot, kasi nga ang katawan mo hindi na talaga para doon, hindi na kaya. So wala ring saysay. Pero okay lang, ganun talaga Ayan, nagtatawag na sila. Siguro kakain na mga ka-journey. Siguro sa sunod araw makumusta natin si tawag nito, si Duna, basta na sila doon. Salamat po sa inyo mga ka-journey kahit sa simpleng channel namin ito, nakapag din tayo, ginamit din tayong kasangkapan ng Panginoong Diyos para tulad nun at natagpuan natin sila. Kahit pa paano, di man ako mismo nakapag-abot ng sa sarili kong pera, pero ginamit itong kasangkapan mga ka-journey para makatulong tayo sa iba. Yung channel na ito, salamat doon sa naantig sa kwento nila ni Duna, kahit pa paano nakatulong pa rin tayo sa kanila. Kasi sabi nga, kung kawawa man ang naging kalagayan ko, mas kawawa din yun sa kay Duna na sitwasyon. Hirap po ang sitwasyon niya. Yeah. Woo. Tawag na si Pau Pau. Sa ate, ba tinawag mo si ate? Yeah. Shout si daddy daw daddy. Shout siya kay narinig naman yung boses ko. Daddy. Ito na si daddy. Sus, ginoo ko. Lablab ni Papa. Ito yung lakas ko mga journey. Daddy. Yeah. Winabot. Abot na daddy? Abot na daw si Daddy. Why? Go to Jollibee? Take abot na raw si Daddy. Take abot. No. No. Okay. Go to your ate? Amoy ng mga sardinas naman. Amoy malunggay naman ka. Come on, come on. Come on. Where did you go? Ang lakas ko na. Ito yung lakas ko mga ka-journey. Where are you going, Papa? Busog mga ka-journey. Sa simpleng ulam, sardinas na may malunggay. Di busog na naman. So yun po mga ka-journey, hanggang dito na lang yung aking simpleng vlog. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Kuya Noy. Alright.
God bless po sa ating lahat mga journey. See you on next vlog.